Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 27, 2025, Saturday. Muling lumakas si Opong at nasa typhoon category na ulit habang tinatahak ang West Philippine Sea. Bukod dito, may isa pang panibagong weather disturbance na binabantayan ng mga meteorologist sa silangang bahagi ng Pacific Ocean na may tsansa ring maging bagyo. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa datos ngayong umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay nakita sa layong 500 at 5 kilometro kanluran ng Indang, Cavite. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Malawak din ang epekto nito dahil umaabot hanggang 400 kilometro mula sa sentro ang dalang malalakas hanggang typhoon force winds. Kasalukuyang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama rito ang western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, western portion ng Cavite, western portion ng Batangas, at northern portion ng Occidental Mindoro. Sa mga lugar na ito, posibleng maranasan ang strong winds na may lakas mula 39 hanggang 61 kilometro bawat oras. Bagamat minimal hanggang minor lamang ang pinsala, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga posibleng epekto lalo na sa mahihinang istruktura, mga lumang gusali, at coastal areas. Batay sa forecast track, si Opong ay inaasahang tuluyan ng lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o tanghali. Pagkalabas nito, magpapatuloy ang direksyon nito patungong west-northwestward hanggang northern Vietnam. Habang lumalapit sa kalupaan ng Vietnam, inaasahan pang lalakas si Opong at posible pang mag-intensify bago maglandfall. Sa latest tropical cyclone threat potential ng PAGASA, ipinapakita na sa unang linggo mula September 26 hanggang October 2, tuluyan ngang lalabas si Opong sa PAR habang binabaybay ang West Philippine Sea. Dagdag pa rito, isang Tropical Cyclone-like Vortex or TCLV-1 ang posibleng mabuo sa silangang bahagi ng PAR, bagamat mababa pa ang posibilidad na agad itong maging ganap na bagyo sa linggong ito. Samantala, sa Week 2 mula October 3 hanggang October 9, ipinapakita ng mga International Weather Model na tataas ang tsansa ng TCLV-1 na maging ganap na tropical cyclone habang papalapit sa Luzon. May posibilidad din na may isa pang TCLV-2 na mabuo sa northeastern boundary ng PAR at TCAD, ngunit mababa ang tsansa nito na agad lumakas. Sa GFS model, malinaw ang senaryo na ang low-pressure area na ito ay magiging isang bagyo at maaaring tumama sa Central Luzon pagsapit ng susunod na weekend. Gayunpaman, dahil ito ay long-range forecast, hindi pa tiyak ang magiging kilos at direksyon. Maaaring mag-shift ito pahilaga o mas bumaba depende sa kondisyon ng hangin at dagat sa mga darating na araw. Kaya't napakahalaga na manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng PAGASA at dito sa ating channel. Mga kababayan, bagamat palabas na si Opong, huwag pa ring magpakampante. Ang hanging dala nito at ang southwest monsoon na hinahatak nito ay maaari pa ring magdulot ng malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha at landslide. Maging alerto, sundin ang mga babala ng lokal na pamahalaan at laging unahin ang kaligtasan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at patuloy po tayong mag-ingat.